Samantala, nilagdaan na ng pamahalaan at Moro Islamic Liberation Front o MILF ang kasunduan para sa isang mapayapang halalan sa darating na Mayo sa Bangsamoro Region. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa eleksyon at mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Bangsamoro Region. Lumagda sa isang Memorandum of Understanding ang mga ground commanders ng MILF sa AOR ng 601st Brigade ng JTF Central na magiging tapat na katuwang ng PNP at AFP sa pagpapatupad ng katiwasayan sa araw ng eleksyon sa kani-kanilang community. Ang aktibidad ay inisyatiba sa patuloy na pagsisikap ng 6th Infantry Campilan Division at JTF Central led by Major General Donald Gumiran na mangibabaw ang katiwasayan sa Maguindanao del Sur at Norte maging sa SGA sa nalalapit na eleksyon. Ang 601st Brigade Philippine Army led by Brigadier General Edgar Catu ang siyang nag-host ng nasabing napapanahong aktibidad sa presensya ng lahat ng ground commanders ng JTF Central, PNP, MILF, government line agencies, local government units at traditional leaders na ginanap sa bayan ng Dato Angal Mitimbang, Maguindanao del Sur. Ang nilalaman ng memorandum ay ang commitment ng lahat ng sektor na mas lalo pang pagtibayin ang partnership sa pagitan ng GPH at MILF upang isulong ang safe, accurate, free, fair election sa bahaging ito ng dalawang probinsya ng Maguindanao sa Bangsamoro Region. Inihayag ni 601st Brigade Commander Brigadier General Catu na ang pag-establish ng kapayapaan ay pinagtutulungan hindi lamang sa PNP at AFP kundi maging sa iba't ibang sektor ng komunidad. Ayon naman kay 6th ID Assistant Division Commander Brigadier General Pat Amata, ang signing ng MOU with the MILF ay patunay umano ng shared commitment para sa peace and security sa Bangsamoro Region upang maitaguyod ang safe election. Para sa MBC TV Network News, RH19, June Dimacutat, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakatakda naman ngayong araw ang final testing at sealing ng ACM Automated Counting Machines, ballot box at iba pang materyales sa gagamitin sa halalan sa Katarman. Nakatakda naman ang mock voting gamit ang test ballots. Isasalang ito sa ACM upang mabasa ang buto. Kahapon, ayon sa report ng Katarman Information Office, pinulong ng Kamali Katarman na Attorney Mira Basiloy ang Municipal Joint Security Coordinating Council para sa pinal na command conference at coordination. Muling pinapaalala ng Kamalik ang mga rules at regulations ng elections, kabilang pagbibigay prioridad o espesyal na lugar sa pagbuto ng mga PWD, senior citizens, buntis o pagkakaroon ng priority polling place. Paglilinaw naman ng COMELEC na hindi na kailangan magdala ng ID ang isang botante upang makabuto. Fake daw ang mga post sa social media na non-national ID no vote. Ayon pa kay Basiloy, lahat ng rehistrado na botante maaaring makabuto maliban lamang kung naka-AKES ang pangalan ng botante sa list of voters na may perma ng Election Registration Board. Paalala pa ng COMELEC, pwedeng magkulang ang ibobuto, ngunit hindi pwede ang sobra sa posisyon. Kung magsusobrang bilang ng ibobuto, hindi mabibilang ang boto ng piniling kandidato. Ito na ang final conference ng COMELEC Katarman para sa darating na eleksyon. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Pantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakataas na sa full alert status ang pambansang pulisya sa lalawigan ng Bataan. Ito ay kasunod sa 100-day security plan ng PNP na naglalayong panatilihin ang integridad at seguridad ng ating electoral process. Kahapon ay formal na pinasimulan ang send-off ceremony para sa darating na 2025 national and local election sa lalawigan sa pangunguna ng Commission on Election o COMELEC at PNP Bataan kasama ang lahat ng law enforcement agency sa lalawigan. Mahigit sa 700 mga pulis ang ipinakalat, bukod pa ang ibang ahensya na kabilang sa pagpapanatili ng kaayusan ng darating na eleksyon. Sa kabuuan, nasa 1,500 mga law enforcement personnel ang nakakalat sa buong probinsya, kabilang ang Armed Force of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard at iba't ibang force multiplier. Kahapon rin ay personal na inikot ni Bataan PNP Officer in Charge Police Colonel Marte Salvadora ang ilan sa mga pangunahing polling present sa buong lalawigan na pinangasiwaan ng final testing at selling ng automated counting machine na gagamitin sa darating na halalan. Patuloy rin ang isinasagawang mga checkpoint sa buong lalawigan upang siguruhin walang sino man ang makakagawa ng krimen na magiging banta
sa darating na Mayo 12. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Gumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.